Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome na ulit sa ating daily morning devotional. It's February 7, entitled Breaking the Power of Death. I will ransom them from the power of the grave. I will redeem them from death. O death, I will be thy plagues. O grave, I will be thy destruction. So mapapansin natin dito na tinubos po tayo at niligtas tayo ng ating Panginoon. Binayaran niya po tayo mula sa kapangyarihan ng kamatayan. At iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan mula sa kasalanan o mula sa kamatayan. Well might all heaven be astonished as at the reception their love commander received in the world. He made the world and yet the world knew him not. Kung mapapansin natin, iniwan niya ang buong langit para sa atin. Dahil mahal na mahal tayo ng ating commander. Tinanggap niya ang mundo kahit ito'y napakadumi at napakamakasalanan. Niligtas niya ang mundo, ngunit ang mundo ay hindi nakakakilala sa kanya. Kaya marami ngayong mga nag-aangking mga Kristiyano ngunit hindi naman sumasampalataya kay Kristo. Kaya nakakalungkot isipin na tayo iniligtas na nga. Ngunit tinatanggihan pa natin yung kaligtasan na ibinigay sa atin. Friends deny him, forsook him, and betray him. He was assailed by temptation. Human agony convulsed his divine soul. He was lacerated with cruel scourgings. His hands were pierced with nails. His holy temples were crowned with thorns. So mapapansin natin, yung kanyang mga kaibigan ay talagang dininay siya. At pinahirapan siya. At binitray pa rin siya. Na kahit pa paano, na kahit siya itinutokso, na subukan niya yung mga paghihirap ng bawat isa upang mapabanal niya ang mga kaluluwa. Na kahit na sa kahirapan na kanyang dinanas, siya ay nanagumpay. Dahil mahal na mahal niya tayo mga kapatid. Kahit siya ay kinokoronahan ng tinik. Kahit siya ay nabutas ang kanyang kamay dahil sa pako. Dahil pinako siya sa krus. Mahal na mahal niya pa rin tayo. Hindi mo ma-explain yung gaano yung pagmamahal na ito. Naway mapagtanto natin sa ating sarili at gumawa na po tayo habang may panahon pa. Sa mga bagay na naaayon sa kanyang banal na pangalan, yung kanyang kalooban ang ating susundin. It was the working of Satan's machinations that made the life of Christ one dark series of affliction and sadness, and at last the compass Christ's death. Ito yung gawain ng kaaway para masira ang kaligtasan. Ginawa talaga niya ng paraan para magsakripisyo ang anak ng Diyos ng isang madilim na serye ng kanyang buhay, puno ng kasakitan at kalungkutan, upang sa mga huli ay si Kristo ay mamatay. Dito kumikilos ang kaaway. Kaya nga, kapag tayo ay pinipersecute, isipin natin na nauna na sa atin si Kristo, na nagumpay na siya dito. At kinakailangan tayo mag-grab ng opportunity na kailangan yung buhay natin ay naaayon sa kanyang pangalan. Na alam na natin ang katotohanan, isa buhay ito. Kung ano man tayo noon, kung ano man tayo, o ano yung karakter na pinapakita natin noon, kinakailangan na mabago ngayon. Baguhin po natin ang pinapakita nating karakter every now and then upang ang ating mga liwanag na preskong liwanag na natatanggap araw-araw ay magpapabanal sa ating kaluluwa. In the act of dying, Christ was destroying him who had the power of death. He carried out the plan, finished the work which from Adam's fall he had covenanted to undertake. So, sa kanyang mga galaw, si Kristo kahit siya ay nahiya, sa kanyang kamatayan, ay sinira niya ang kapangyarihan ng kamatayan upang madala niya sa atin upang matapos niya ang plano ng ng pagtubos para sa mga nahulog na mga anak ni Adan, upang sa pamamagitan ni Kristo ay atin ding mapanagumpayan ang mga kahinaan na meron tayo. By dying for the guilt of a sinful world, he reinstated fallen man on condition of obedience to God's commandments in the position from which he had fallen in consequence of disobedience. Sa kabila ng kanyang kamatayan ng kahihiyan,
sa mundong ito, sinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa atin, para sa mga nahuhulog na tao. Ang kondisyon po na kapag iligtas na tayo ng Panginoon, ay susunod na tayo sa kanyang kalooban in the position from which he had fallen, na kahit tayo ay mga makasalanan, tayo ay liligtas niya. At kahit na tayo ay hulog na, nahuhulog na, ire-rescue tayo ng Panginoon. Dahil kapag tayo ay nagpapatuloy sa paglalabag ng kanyang kalooban, tayo talaga ay wala ng pag-asa sa mga huling araw. Kaya habang may panahon pa, maging obedient po tayo, maging faithful po tayo sa ating Panginoon, sa kanyang kalooban. And when he broke the fetters of the tomb and rose triumphant from the dead, he answered the question, if a man die, shall he live again? Ito yung tanong ngayon, ngayong umaga na. Ang Panginoon ay namatay, inilibing. Siya ay bumangon at para iligtas tayo. Ang tanong, kapag ba ang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya ulit? Christ made it possible that every child of Adam might, through a life of obedience, overcome sin and rise also from the grave to his heritage of immortality, purchased by the blood of Christ. Ito yung plano ni Kristo para sa atin. Para kay Kristo, ginawa niya ang lahat ng sakripisyo upang posible para sa tao na tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya na kailangan tayong mamatay sa ating mga kasalanan at mabuhay sa buhay ng pagsunod sa kanyang kalooban. At upang mapanunod natin yung kanyang pagpapala. Dahil binayaran po tayo ng walang hanggang bayad, which is yung dugo ni Kristo. Our salvation was wrought out by infinite suffering to the Son of God. His divine bosom received the anguish, the agony, the pain that the sinfulness of Adam brought upon the race. Mapapansin din natin yung ating tagapagligtas na isinekripisyo niya ang kanyang buhay para sa atin. Ang kanyang kabanalan ay ibibigay sa bawat nahihirapan at nasasaktan. At sa bawat mga nagkakamaling anak ni Adan, ay bibigyan niya ng panibagong pag-asa upang makatanggap ng kagalakan at buhay na walang hanggan. The heel of Christ was indeed bruised when his humanity suffered, and grief heavier than that which ever oppressed the beings he had created weighed down his soul as he was engaged in paying the vast debt which men owe to God. Ito yung mapapansin din natin, yung sakripisyo din ni Kristo ay alang-alang sa mga tao na sa kanyang kahirapan na napakabigat, tayo ay makakamit ng tagumpay. Tayo ay nilikha ng Panginoon, ibinuhis ang kanyang buhay para sa atin, binayaran ng ating mga utang dahil tayo ay pag-aari ng Diyos. Kasi nga sa ating sarili mga kapatid, wala po talaga tayong may pagmamayabang. Dahil wala po tayong atin dito sa mundo. Hiram lamang po ito sa atin. Kaya lahat ng meron sa atin ay magbigay nawa ng kaluwalhatian sa pangalan ng Panginoon. Gawin ang kanyang kalooban dahil ito yung purpose natin. Kaya tayo nabubuhay sa mundo. The question, if a man die, shall he live again? Has been answered. God in human form has brought life and immortality to light through the gospel. In dying, Christ secured eternal life for all who believe in Him. Napakaganda po ng pangako ng Panginoon na kapag ang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya ulit? Ang sagot ng Diyos, kapag tayo ay mamamatay sa ating mga kasalanan, bubuhayin po tayo ng Panginoon sa pagsunod. Kapag tayo ay nabubuhay pa ngayon at nagpa-practice na paano maging banal sa kanyang harapan, looking unto Jesus always mga kapatid, tayo ay pagpapalain at bibigyan tayo ng reward of heaven, which is bibigyan niya o ma-justify ng Panginoon yung mga nananampalataya sa Kanya. Sa umagang ito, mga kapatid, mapapansin natin gaano tayo minahal ng ating Panginoon. Ang tanong, paano natin masusuklian ang lahat ng pagpapala niya sa atin? Paano natin mababayaran ang ating utang na loob sa ating Panginoon na binigay niya ang kanyang buhay para matubos tayo, para maligtas tayo? Na kahit tayo ay mapapahamak na sana, ngunit inirescue niya tayo dahil mahal na mahal niya tayo. Kaya pagtuunan natin ng pansin ng maigi sa umagang ito, na sa ating mga gawain, huwag na po nating kalimutan na iayon ang ating mga pag-iisip sa gawain na inatas niya sa atin na kinakailangan yung mga pag-iisip, mga salita at gawa
ay naaayon sa kanyang banal na kalooban. Magtulungan po tayo. Ipanalangin po natin ito upang makatikim tayo ng pagpapala at hindi lamang sa temporaryong bagay, kundi makakatikim din tayo ng reward of heaven, which is ang buhay na walang hanggan. Pagsikapan po natin na maabot ito dahil ang Panginoon nangangako, ibibigay niya ito sa mga nagsusumikap na makaangkin ito. Kaya sa umagang ito, maraming salamat sa inyong pakikinig at God bless sa lahat.